Sa isang masiglang pamilihan sa lungsod ng Yiksing, maraming tao ang abala sa pagbili at pagtitinda. Tahimik na naglalakad si Wade, dala ang kanyang basket, habang sinusuri ang mga paninda. Habang naglalakad, napansin niyang may maraming tao ang nagtitipon sa gitna ng kalsada. Akala niya ay may festival, ngunit nang makalapit siya, ay napagtanto niyang may lalaking nagtitinda ng isang uri ng mystic fish. Ang lalaking ito ay nagngangalang Chen Jiachang. Namangha ang mga tao sa isdang hawak ni Chen. Napagtanto ni Wade na si Chen ay nagtitinda rin ng mystic fish, kaya agad siyang lumapit. Mukhang pinagpala talaga ang isdaan sa Shangrao. Masiglang sabi ni Wade. Sa loob lamang ng isang araw, 2 mystic fish agad ang nahuli. Isang lalaki ang napakunot noo at sinagot siya, 2 ba ang sabi mo? Ngunit isa lang ang mystic fish na nahuli ni Chen. Ngunit sumagot si Wade na ang tinutukoy niyang mystic fish, ay yung nahuli niya. Sa halip na humanga, pinagtawanan lamang siya ng mga tao. Napakapangit ng isda mo, sigaw ng isa, siguradong napulot mo lang yan. Dagdag pa ng iba, natahimik si Wade, habang nakangisi naman si Chen, halatang nasisiyahan sa kahihiyan ng binata. Isang lalaki ang nakakikilala sa isdang binibenta ni Chen. Ang lalaking ito ay nagngangalang Hu Chi, isang martial arts instructor sa Yang Clan. Tinanong niya si Chen, magkano ang ibinebenta mong mystic fish? Kinakabahang sumagot si Chen, ikaw na po ang magtakda ng presyo na sa tingin mo ay tama, Master Ho. Muling tinanong ni Hu Chi, gaano kabigat ang isda? 1.18 kilogram po, sagot ni Chen. Mabilis na nagpa siya si Hu Chi, bibilhin ko ito sa halagang 150 wen. Kaagad namang pumayag si Chen, halatang kontento sa alok na presyo. Biglang sumingit si Wade, Master Ho, mayroon din akong benebentang mystic fish. Muling napuno ng tawanan ang paligid. Walang hiya ka talaga Wade. Sigaw ng isa, ang pangit-pangit ng isda mo, tapos ibebenta mo pa. Ngunit napansin ni Hu Chi ang hawak na isda ni Wade ay isang oxhorn pomfret. Sumang-ayon naman si Wade at isinaad niya na 1.61 kilogram ang bigat ng isda. Inalok ni Hu Chi na bilhin ang isda ni Wade sa halagang 325 wen, higit na mas mataas kumpara sa presyo ng isda ni Chen. Nang marinig ng mga taong naruroon ang presyo ng isda ni Wade, ay hindi sila makapaniwala. Ganoon na rin si Chen, sapagkat napakataas ng halagang 325 wen. Nang marinig ito ng iba, ay halatang may pinaplano silang hindi maganda. Si Chen naman ay natahimik na lamang, at malungkot na umalis. Si Wade naman ay tinanong si Hu Chi kung bakit mas mataas ang presyo ng kanyang mystic fish kumpara sa mystic fish ni Chen. Ipinaliwanag ni Hu Chi, ang sungay ng oxhorn pomfret ay isang mahalagang sangkap sa gamot na pampahaba ng buhay. Bukod dito, nakakatulong ito sa mga martial artist na mag-breakthrough sa blood stagnation. Malapit na akong mag-breakthrough kaya kailangan ko ito ngayon. Natuwa si Wade at agad niyang ibinigay ang isda. Mabuti na lang at hindi ko itinapon ang sungay ng maliit na mystic fish na kinain ko kanina, isip niya. Kalaunan ay dumating na ang hapon. Si Wade ay makikitang nagbibilang ng kanyang pera. Habang nagbibilang, ay may napansin siyang anino. Paglingon niya, ay nakilala niya na si Lilibo pala ito. Ikaw pala yan Lilibo, pasensya ka na noong nakaraan at hindi kita napasalamatan, saad ni Wade. Kung ganun pala ay bigyan mo na lang ako ng 350 wen. Natawa na lamang si Wade sa sinabi ni Lilibo. Tinanong rin niya si Lilibo kung magkano ang bayad para makapasok sa martial arts school ng Yang Clan. Sumagot si Lilibo na tamang-tama at papapasukin din siya ng kanyang ama sa martial arts school ng Yang Clan, kaya naman ay alam niya kung magkano ang bayad. Isinaad niya na 350 wen ang bayad upang makapasok sa martial arts school ng Yang Clan. At, kung gusto mo naman ng matutuluyan, ay dagdag na 500 wen. Kung may kasamang medicinal bath, ay aabot ng 1,000 wen. At hindi pa kasama ang pagkain dyan. Isinaad ni Lilibo na mas mahal nga ang bayad kumpara sa ibang martial school, ngunit natural na lang ito dahil mas malakas ang martial arts school ng Yang Clan. Napag-isip-isip ni Wade na sa pamamagitan ng kinita niyang pera ngayong araw na 325 wen, at 130 wen noong mga nakaraang araw, ay mayroon na siya ngayong 450 wen. Ikinatuwa ito ni Wade, kaya naman ay inanyayahan niya si Lilibo na sabay na silang mag-enroll bukas. Sumang-ayon naman si Lilibo sa alok ni Wade. Biglang may narinig si Wade na nagsalita, na may natagpuan daw ulit na mystic fish ang kanyang mga alaga. Balik naman sa manor ng pamilyang Zhao, ay makikita si Butler Zing na magalang na nakikipag-usap sa isang misteryusong lalaki.
Isinaad niya na ang pagkawala ng matanda ay konektado kay Wade. Subalit sinabihan siya ng misteryusong lalaki na huwag siyang istorbuhin dahil lamang sa mga walang kwentang bagay na yan, at si Butler Zing na daw ang bahala rumasalba sa problema. Natahimik na lamang si Butler Zing. Kinagabihan, sa katahimikan ng ilog, si Wade ay abala sa pagluluto ng isda. Si Gator naman ay chill na chill lang. Habang sumasabay ang usok sa malamig na hangin ng gabi, kitang-kita kung gaano kasarap ang nilutong isda ni Wade. Isang higop, at mapapamura ka talaga sa sarap. Nang makita ito ni Gator at Chunky, ay hindi nila mapigilang maglaway. Dahil dito, hindi na rin niya matiis at binigyan niya ng pagkain sina Gator at Chunky. Pero bakit kailangan sa ilog niya pa talaga papakainin yung dalawa, pwede naman sa mangko. Ang nilutong isda ni Wade ay isa palang mystic fish, kaya naman ay nakakuha siya ng 24 na water essence. Malaki ang kanyang pasasalamat kina Gator at Chunky dahil sila ang nakahuli ng mystic fish na ito. Dahil dito, ay napagdesisyonan niyang oras na para muling mag-upgrade. Binuksan niya ang kanyang system at ginamit ang naipon niyang water essence upang palakasin pa ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng upgrade, sinubukan niyang gamitin ang water control kay Chunky, at napansin niyang mas lumakas ito. Hindi lang iyon, napansin din niyang bumaba ang requirements para sa evolution ni Gator at Chunky. Napagtanto niya na ito ay dahil sa kinain nilang mystic fish. Ito ang panibagong system ni Wade, basahin mo na lang kapatid para mas maunawaan mo. Inilabas din ni Wade ang isang misteryusong bagay na kasama ng system, nagtataka siya kung lumalaki ba ito, at kung sino ang gumawa nito. Napansin ni Wade na may mga marka sa bawat gilid, sa gilid ay may isang dragon. Sa kabila naman ay may malaking unggoy. Sa harapan naman ay may isang god na may ulo ng tao, at katawan ng ahas. Sa likuran naman ay may isang misteryusong emperor na nakasuot ng itim. Sa kabila ng lahat, ay ipinagwalang bahala na lang ni Wade ang bagay na ito. Mas mahalaga ngayon na makapasok agad siya sa martial arts hall ng Yang Clan, bago pa siya guluhin ng pamilyang Zhao. Kinaumagahan, si Wade at Lilibo ay nasa isang karwahe patungo sa bayan ng Pingyang. Punong-puno ng saya si Lilibo, napakaingay niya, kahit si mamang driver ay tinatanong niya ng kung ano-ano. Napangisi na lamang si Wade, dahil sobrang sigla ni Lilibo. Pagdating nila sa bayan ng Pingyang, bumaba sila at nagpaalam kay mamang driver. Ngunit bago sila magpa-enroll, naglibot muna sila at nag-enjoy. Kumain sila ng siopaw. Si Wade ay chill lang habang kumakain, ngunit si Lilibo ay halos mabulunan dahil sa bilis kong kumain. Nakakita sila ng isang taong gumagawa ng mga laruan, at namangha sila sa galing nito. Natakot naman sila sa ginagawa ng dalawang ito. Napapaaray na lamang ako sa nakikita ko. Sa isang eskinita, may 3 lalaki na nag-uusap. Nakita kong nagkapera ng marami si Wade kahapon sa pamilihan, sabi ng isa, 325 wen. Isipin mo yan, kahit ibenta mo ang asawa mo, hindi mo pa rin mahihigitan ang halagang yon. Ngunit hindi sumang-ayon ang isa sa kanila. Masyadong malaki ang halaga, hindi tayo makakatakas ng ligtas kung magnanakaw tayo ng ganito kalaki. Ngunit iginiit ng kanilang pinuno, huwag kang matakot. Minsan lang ito mangyayari. Alam kong papunta si Wade sa martial arts school ng Yang Clan, kaya ito ang perpektong pagkakataon upang harangin siya. Nakita nilang papalapit na sina Wade at Lilibo. Wala silang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Habang naglalakad, tinanong ni Lilibo si Wade, ilan kaya ang kaya kong labanan pagkatapos ng training? Sumagot naman si Wade na hindi niya alam. Sa isip ni Wade ay hindi rin niya alam kung gaano karami ang kaya niyang labanan. Habang malalim na nag-iisip si Wade, ay isang lalaki ang humarang sa kanila. Ibigay mo ang pera mo kung ayaw mong masaktan, sigaw ng leader nila. Mamili ka, ibibigay mo ang pera mo, o ililibing ka namin dito, pananakot nila sa dalawang binata. Subalit sa halip na matakot, si Wade ay napangisi pa nga.